na panalanginan sa mga pagdayeg. Kung nasinati ni mo ang presensya sa Diyos, amen, insured na ang katunga. Amen. Insured na ang katunga kay ang mga pagdayeg nato sa Ginoo muna siyang 50% sa ato ang pagsimba. And 50% is ang pulong sa Dios nga atong pagadawaton karon. Amen. I pray nga excited ta sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Sayod ko nga lahi ang energy sa mga anak sa Dios pag Sunday. Amen. Ingay mo katapad lahi lagi karon. Praise the Lord. Hallelujah. Sayod ko nga si Lord nagapamuhat sa atong kasing-kasing kay samtang nagdayeg ta ang iyang presensya nagauban ka nato. And I know nga andam na nga atong kasing-kasing sa pulong sa Dios nitak na sa kabuntagon. So if we are ready for the word of the Lord, let us all stand, let us begin the prayer. And let us ask God, samtang mag-pray ta, let us ask God's declaration sa panalangin sa iyang pulong atong dawaton karon. Hallelujah, Lord Jesus. We give you praise, Father God, and we give you honor. Above, Lord, among gipataas ang imo Ginoong pagka-Dios. Tungod kay maayo ka nga Dios, at kailanman wala magkulang sa mong kinabuhi. And as, Lord, we continue, Lord God, worshiping you in spirit and in truth, Lord. Nasayod kami Ginoo nga ikaw dunay mensahe nga buti paabot kanamo karon. That's why, Lord, I pray, let the rema of your word magapamuhat sa matag usa namo ka kinabuhi karon. And let the rema of your word, Father God, magapuno sa matag usa namo ka kinabuhi karon. Di lamang kami matudluan o Dios, ma-inform, but labaw sa tanan, Lord, mausab kami karon sa imong mga pulong. Thank you, Father God. Let the miracle of your word paday mamuhat kanamo. And we renounce healing sa matag balatian o Dios nga nagahasol karon sa kinabuhi sa mga katawhan. And we claim and declare for joy sa matag kasing-kasing, kalinaw sa matag hunahuna, bisan pa Ginoo, lig-on nga pagtuo sa matag usa namo ka kinabuhi, Lord Jesus. Sa diyang kami padayon, Lord God, tikang sa mga tiil, Ginoo, diha sa pag-alagad, pasimba kanimo, Amhan. Puna kami simpulong karon, Ginoo, and let your will be done above all. Not our will, but your will be done, Lord God, sa mong taliwanag. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Itong palapakan ito, buhay nga Diyos. Inay mo katapad, Shalom. Amen. It means, may the peace of God be with you. Amen. Ang kalinaw sa Diyos, magauban kanimo o kanako. Congratulations. Amen. For 36th year anniversary sa Missionaries to Asia New Life Church. We are now celebrating 36 years national anniversary. No? So every September, supposed to be, nag-start yun siya September 15. But ang atong celebration, ato siyang ginatunong kada Sunday. That's why September 15 is last day man siya, di man siya Sunday. That's why ato siyang gi-celebrate karon. But above all, we practice this sa Tanan Missionaries to Asia, gikan sa Luzon, Visayas, Mindanao, no? Nationwide na ta. Di lang siya sa Mindanao, but also Luzon, Visayas, Mindanao. We are celebrating today, no? Sa ato mga kauban dito sa Manila, karon sa Luzon, nga nag-experience of lockdown, I know they still celebrate our anniversary sa nagkalain-lain nga paagi. That's why, in behalf sa Mindanao, no, I know nagalantaw sila karon siguro sa atong live, no. We celebrate with you today, no, kauban sa atong mga kaigsuonan, our brothers and sisters from Luzon, Visayas, and Mindanao. No, happy anniversary. Blessed 36th year anniversary. Inay mo katapad, blessed 36th year. Amen. Missionaries to Asia, no? Incorporation was established in the Philippines, no, for 36 years na with our founder, Bishop Billy Taylor.
no? Kauban ang tibok niyang pamilya. Igamit sa Ginoo para sangyaw sa iyahang maayong balita. And salamat sa Dios nga tungod sa ilang effort, tungod sa ilang labor, no? Ang mensahe sa Dios na plastar ug ita karon mo ay produkto niini. So we are just a product sa mga paghago sa atong mga missionary, the Taylor's family. That's why we give always our honor sa ato ang founder, though wala na siya karon kasi na siya sa Amerika, uli na. And Missionaries to Asia New Life Church Incorporation at this moment is run by pure Filipino. So we are now taking up the what we call independent, no? Nag-independent na ta. Pilipino na ang nagdala sa ato ang organization headed by our district general overseer. That's not district. General overseer Reverend Roland Dito Palacio. Kauban sa iyahang assistant general overseer, no? Reverend Gisaldi Castillo. So di gid na sila magbulag ang Palacio o Castillo. No? Hallelujah, no? Praise the Lord. And kauban sa ato ang mga board of officials sa Missionaries to Asia, we celebrate today the 36th year anniversary. Palakpakan nato si Lord. Amen. 36 years of God's goodness. Amen ba? 36 years of God's faithfulness. And 36 years of God's miracle. Because kung walang milagro sa Dios, di kita kaabot karon. Amen? Uban sa grasya o kaluoy sa atong buhi nga Dios. So this is the day that the Lord has made. That's why we will rejoice and be glad in it. No, so Missionaries to Asia, move forward, nagapadayon ta, naga-move forward ta because we are a church that has vision and mission. Amen. Kini nga simbahan, kini nga organization gipundar sa Ginoo kauban ang vision og mission. Naatay vision, naatay mission. Because the Bible says, without vision, people will perish. Kung walay pananaw ng usa ka tawo, o usa ka organisasyon, o usa ka grupo, dili gyud ni siya maglahutay. And the reason nga naga-move forward ta because we have vision and we have mission. Amen. And that vision is our identity, and that mission is our work. Amen. Mo na ang atong duties, mo na atong responsibilities. I hope mga taga-MTA, amen, diri sa Trento, memorize nato ang atong vision. Because that is our identity. Mo na ang atong padulngan. No? Unsa ganita? We are a glorious church advancing God's kingdom. That is our vision. We are a glorious church. So ang goal nato sa atong pagpangalagad sa Ginoo nga moabot ta sa punto nga ang atong kinabuhi is glorious atubangan sa Ginoo. Glorious for what purpose? Para ma-advance nato ang kingdom sa Dios. So our agenda diri sa atong pagsimba is not our personal agenda. This is not man's agenda. This is not man's business. This is God's business. Amen. Ang atong goal is to advance nga mabalaan sa kalibutan ang paghari sa Dios. It's all about the kingship. It's all about the rulership. It's all about sa paghari sa Dios sa kinabuhi sa tao. Amen. That's why when we go out, dili na bilin ang MTA Missionaries to Asia diri When we go out, asa man ta giplastar sa Dios, asa man ta mulakaw, asa man ta muingkod, asa man ta matulog, dala-dala nato ang Missionaries to Asia. I am a glorious church advancing God's kingdom. Our vision is our identity. Amen ba? I hope memorize nato ng tanan. Di na, Pastor Kabaloana, kitang tanan, alam nato na, we are a glorious church advancing God's kingdom. We carry a vision and we have a mission. And naman tayo vision, natay mission. What is our mission? Bringing people into God's family, growing in Christ, and serving God by the power of the Holy Spirit. That is our mission. Tulo lang nakabuok, our mission, para mahimot ang glorious church, advancing God's kingdom, ang atong mission nga dapat natong
imit sa atong kinabuhi is to bring people into God's family. Atong kinabuhi makadala og kalag diha sa balay sa Dios. Amen. That's why this national anniversary kanunay nato nang gina-recall atong vision and mission. Aw sahay makalimot ta, no? E mora pa gining sakit sa tao, malimtanon, no? Mo na si David ingon siya sa iyang kalag, "Bless the Lord, O my soul, and forget not." Amen. Kay by natural being bilang natural nga tao, amen, malimtanon jud ta. Iman era, unya human ako gwali ang uban paggawas makalimot na. So gitong giwali ni pastor. Amen. Hallelujah. Praise God. Ang uban pod siguro di makalimot pero napoy uban magpalimot-limot. Amen. So we have a mission to bring people into God's family, growing in Christ, and serving God by the power of the Holy Spirit. Amen. Meaning to say, our life must be a blessing. Panalangin dapat ta. That's why mo niya nga to ang dapat timan-an mga anak sa Dios, mga missionaries to Asia, New Life Church Incorporation. We are a church that dapat ang atong mindset panalangin ko sa uban. Hallelujah. Because how could God bless us if we are not a blessing? Because the bottom line nganong i-bless ta ni Lord is for us to become a blessing. Amen ba? How could we bring people into God's family? How could we grow in Christ? And how could we serve God by the power of the Holy Spirit kung ang atong kinabuhi dili panalangin? In the first place, that is what God's designed for blessing. Ingon siya kang Abraham, I will bless you for you to become a blessing. So I don't question God kung anong aginod ang panalangin. Ask yourself, basig wala ka na himong panalangin. Amen. Because the reason God pour out blessing, kay nakita niya nga ikaw panalangin sa uban. The reason nga nung igo-igo rapod ang hatag ni Lord sa imuha, kay taman ramon pod sa imuha. Tagaan ka ni Lord og dinaghan, sa imo ra pod taman. Tagaan ka ni Lord og ginagmay, sa imo ra pod taman. O di tagaan na ka ni Lord og igo ra gyud sa imo. Amen ba? That's why kung gusto ka bubuan perminti ni Lord og panalangin, make sure that every day you are a blessing. Amen. Gusto ka ni Lord bubuag panalangin materially, make sure di ka dalo sa imong mga material. Make sure dili ka hakog sa imong mga amen. Hirman lang tagplato na. Dili mga gubat ng mga plato diya, ikaw lang. And we are praying, Lord, bubuhay kog kalipay. And you are the reason nga nung uban nagkasubo. And how could you ask God, Lord, i-bless ko og kalipay Ginoo, and then ikaw ang hinungdan sa palibot nga maglagot. Amen. Hallelujah. So if you want to be blessed by God, make sure your life is a blessing. Amen. Ingon pa ni Lord, gawin mo sa iba ang mga bagay na gusto mong gawin sa iyo. So kung gusto kag blessing, make sure you are a blessing. Dunay bag-ong kinasal nga magtiayon, nya kay ang lalaki wala pa may napunda, so niingon ng lalaki nga dito lang sa tong mama magpuyo. Sa akong mama magpuyo. So ang babae, no choice kay wa may napunda ra yang bana. So go. Kabalo siya nga unsa kalisod ang magpuyo sa ugangan. Ugangan no? Praise the Lord. So ang ugangan, kay di man malipayon sa naasawa siyang anak, di maldita kayo. Buntag sayo, ginakasabaan niya ang iyang umagad na tawagan, no? Umagad, no? Iyang ginamalditahan niyang umagad, no? Tapos, pag na mga trabaho siyang umagad, nga dili ni siya kauyon, iyang ginapanabi sila, sa man akong umagad, uy, magkikuan.
Amen. Wanang lisod jud kayo magpuyog ugangan. Wanang Bible nagingon, pag magminyo, gawas gid mo sa inyong balay. Amen. Kabalo ba mo kinsa ang pinakahayahay ra nga nagminyo sa kalibutan? Ingon nila? Kabalo mo kinsa? Si Adan rag si iba. Ngano man pastor? Pangutan adain ko ngano man? Kaya wala sila ugangan. Amen. Mo na ingon nila. Praise God. So, mo ning ginabot sa ugangan sa iyang kuan. Umagad. Sige siya kasuko, siya kuan. So, ang ugangan, ang katupong umagad, sige po siya gabagutbot, iya pong naong masulubon. So one day, wala na gyud siya kaagwanta, napuno siya, nibisita siya sa iyang amigo nga pharmacist, ana siya, lagot na dyan ko sa iyang ugangan. I was disappointed sa akong ugangan, kay ingani siya. Unya, ningon niya, amiga, mao ba? Sa may gusto niyong may tabo sa imong ugangan, kaya nga gusto na ako mamatay na siya. Na mga ugangan, ayagid mo, ginistrikto siya mga umagad. Amen. Kaya basig kadugayan, lahi na ampuan na. Lord. Amen. Be a blessing. So, unsa ingon niya gusto. Ingon niya miga, sige, mo na mong gusto, sige. Nakoy hatag sa imo, gitagaan niya og kanang murag powder, siya nga kani nga powder is kuan ni siya. Hilo ni siya, hilo. So, ang imong buhaton, kada adlaw, timplahan nimo kape imong ugangan. And then, butangan mo ginagmay lang sa ayaw dagana ayaw kalita hinay-hinay lang, no? Butangan mo ginagmay, no? Then para di ka mahalata nga nakay plano na dai sa iya ha, dapat pag iserve nimo ang kape nakasmile ka. Bisag pag minaldita siya sa imuha, tagdalag tarong para di ka niya mabantayan nga ang imong ginapakaon, ang imong ginahatag sa iya ha na anay sagol. So, uli ang iyahang umagad, love, morning, timpla na siya kape, pag sugat siya ugangan, maldita kayo, siya nga, ay, good morning, nay, nanay mong kape. Smile na siya kaayo, bisang pagbuwan na siya ginakuan tagad, pagtanaw niya nga nay, gitrabaho ang iyang ugangan nga lisod, iyang atun, tabangan ta ka, nay. Sakit imong paa, nay, hiluton ta ka, nay. Sa isa kaadlaw, pagkahapon, before maglagi ang lula, pag abot sa balay, humagpanabi dito, pag abot sa balay, gilutuan na niya merienda. Nay, kauna, kabalo ko, kapoy ka. Di kapoy kag tabi sa akong kinabuhi. Amen? So, kaon. Sa kaadlaw, 2 kaadlaw, 3 kaadlaw, nyabot og isa ka semana. Later on, after 1 week, nabantayan sa babae, kay pagmata niya, di naman maldita ang approach sa iyang ugangan. So, gato na po siya nga nakasmile. Pag magtrabaho siya sa kusina at tuon siya siyang ugangan, tabangan na po siya. Dinabantayan niya nga, di man di ni maldita ko ugangan. Butan man din niya ko ugangan. Dina-realize niya nga mali kayang iyang gibuhat, sunidagan siya. Sa iyang amiga, nagdali-dali siya, pasaylo kayo ko aning mali man din, butan man din niya ko ugangan di ay. Tagay kong tambal, bi. Kinabala na siya sa iyang ugangan, iyang ginahinayan o painom atong iyang ibutang sa ilo. Ug ningon niyang amiga, pagpuyo diya, ayaw sig kalisan. Kay katong gihatag sa imuha dito hilo. Sukal ra to oy. Amen. Ganyan siya. Pero tanawa, unsay nitabo. Amen. It is your act of kindness that change your ugangan. Sometimes gareklamo ta sa ginahatag sa kinabuhi sa tua. Sometimes gayaw-yaw ta na disappoint ta sa ginahatag sa kinabuhi sa tua. Pero ang problema ra day is the way we respond to problem. Ang problema ra day is the way we respond to circumstances. Gayaw-yaw ta sa ginasulti sa tao sa ato, gayaw-yaw ta sa tinagdan sa tao sa ato, pero sometimes ang problema is wala sa ilang tinagdan, sometimes ang problema is ang ato pong response sa ilaha. Amen. That's why if we want to be blessed, be a blessing. Hallelujah! Missionaries to Asia was motivated with that mindset because we have that mission to bring people into God's family.
growing in Christ. Amen ba? So, kini nga itong pagpangalagad, kini nga itong organization, kani ang simbahan nga itong gipasilungan, mo ni ang lugar, mo ni ang grupo nga magtabang sa imuha nga mo grow ka. Amen. Kung niani ka diri and you miss growing up, namali ka, kulang, wani mo na igo ang mission nato. Dili pwede nga, dugay na ka nagsimba, then yet, along the way, you are still the same. That's not our mission. Our mission is to grow in Christ. That's why my topic today, this morning, is entitled, Are you growing up or just growing old? Na mo katapad, are you growing up or just growing old? Bisayo na to para maklaro. Sa ingon dia, nagkatiguang o nagkaguwang? Ahamang kane. As we celebrate these 36 years, we are expected. 36 is dabi na kadugay. Amen? And we don't know, kanus agad nagsugod ang MTA, wala pa ko katrack sa history what year o pila na kayir ang MTA sa Trento. But sa pag-start sa MTA, ang MTA nagsugod man gyud siya Manila, sa Antipolo. So starting dito ang counting, 36. And we don't know when is the year nagsugod diriya. No? Ato pa na i-track balik. No? But with that number, 36 years. So, we are expected growing. Amen ba? Nung pa sa praise and worship ka na, hinumdumi yung gahin na, ang mga adlaw, mga patay drum. Siya gahin na, sa praise and worship na to, no? Mga adlaw nga, putol-putol pa to, Mike. Amen? Praise the Lord. Yan, sige na po ko ginumdum. Grabe ang pagpamuhat sa Diyos. That's why the question is that, are we growing up or are we just growing old? It is very important question nga dapat natong sabton sa atong kinabuhing Kristohanon because the truth of the matter, there is a big difference between growing up and growing old. When umingon ta growing old, it talks about physical change. Growing old, pag-usab sa physical. Amen. Hallelujah. Gikan sa kinis nga kutis, padulong dito sa kunot nga kutis. Gikan sa kompleto nga ngipon, padulong sa wa na gyud ngipon. Smile naman dyan, yung wala na yung mga ngipon. Amen. Gikan sa kompleto ang kusog, padulong sa wa na'y kusog. That is physical change. That is growing old. And it is by what we call aging. Pag may mga aging means changing not by anything but changing because of age. O nang aging. Nagausab ka tungod sa edad nga nagadugang sa imuha. That is aging. But growing up is different because growing up is not physical, it is spiritual. Amen. It is spiritual. A development ka nahitabo dili sa imong gawas, sa mga makita, but a development ka nahitabo sulod sa imong kinabuhi. That is growing up. And it is done by maturing. Gaya na, physical, done by aging. Means to say, you are changed because of your age. Growing up is done by maturing. Maturing means changing because of your learning. You are changed by learning. That is maturing. And this is the hard part sa kinabuhi. Mo ni ang lisod nga parte sa kinabuhi, ang paghamtong sa sulod. Ang paghamtong sa espirituhanong bahin. That's why it requires what? It requires personal discipline, continual determination, and spiritual desire. Muna ang gikinahanglan. Kinahanglan tag disiplina, pagiging determinado, ug labaw sa tanan, spiritual desire. You will never grow unless you desire for it. Amen. Sa body, bisag di ka mag-desire, usab na.
Muold yun na. Bisag di ka maninguha, amen, mo change yun na sa lawas. But growing up is different. Kaya kung di mo ni i-desire, wala'y mahitabo sa imo ha. Amen. That's why it takes personal discipline and continual determination. That's why si Apostle John nag-teach sa atua sa kamatuoran that Christianity needs to grow up. Ang kinabuhing Kristohanon dapat mo grow. Imong katapad, dapat ta mo grow. 1 John chapter 2 verse 12 to 17. Kung namoy Bible, please read with me, together with me. Basahon nato kauban na. Sabay-sabay ta. 1, 2, 3, go. I am writing to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of His name. I am writing to you, fathers, because you know Him who is from the beginning. And I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, dear children, because you know the Father. I write to you, fathers, because you know Him who is from the beginning. 14, I write to you, young men, because you are strong, and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. 15, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him, is not in them. For everything in the world is the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Comes not from the Father, but from the world. Verse 17, the world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Amen. It's so clear, no, nga si Apostle John, nagaisgot siya sa maturity sa kinabuhi sa mga anak sa Diyos. That's why the question of our message today, are we, wala man din ako na forward, no? Bantog raway gabasa. Are we growing up or just growing old? Are you familiar with this Peter Pan syndrome? Familiar ta kang Peter Pan? Peter Pan was a boy who refused to grow. Siya ang bata nga nag-refuse to grow. Wag yun siya nangandoy nga mutigulang siya. Ang iyang wish is magpabilin siya nga bata siya. Why? Because he escaped the responsibility of adulthood. No? Hindi niya gusto ang mga responsable, mga responsibilidad. That's why he remained young and tend to live, no, sa usa ka lugar. And sometimes, the truth of the matter is that sometimes natay Peter Pan syndrome. We don't want to grow. Amen? Gusto nato, bata lang ta. Hallelujah. And so sad to see that there are a lot of people na nitigulang na gyud sa ilang panagway, but yet, ang ilahang paghamtong bio-spiritual is not yet growing. Still, nagpabiling nga bata. Wala ko nag-ingon nga mali ang maging bata because it's good to be baby. Nindot ang feeling nga bata ta. But, kung kadugay na kang nagsimba ng alagad sa Ginoo, but still, you are still baby, then something's wrong. Amen? Something's not wrong. Something's not right sa imuha. Even sa physical. Kung edad na ka og 20 anyos, pero gatutoy pa ka, something's wrong. Amen? Inay mong katapad, something's wrong. Hallelujah! Sometimes we have this Peter Pan syndrome. No? We have these joys of childhood. Naataning kalipay nga, bata lang ko, perminti lang ko ingani, perminti lang ko ginatagaan, perminti lang ko ginatagad, perminti lang ko. Amen, mo ng bata, di ba? And we don't want the responsibility of adulthood. Hallelujah. We can be like Peter Pan who was caught in a beast between the man he didn't want to be and become the boy he could no longer be.
Kasi di na niya pwede mo balik sa pagkabata, di po niya gusto mahimong tigulang. There are many people today became spiritual infant but never become adults. Labi na sa mga anak sa Diyos. That's why the outline of this book is divided into two. 1 John chapter 2, verse 12 to 14. Si Apostle John nagisgot sa the stepping stones to spiritual growth. And then 15 to 17, makita na to the stumbling blocks to spiritual growth. Naay levels of spiritual growth and tungod kay naay spiritual growth, igsoon, naapoy gitawag nato mga stumbling blocks nganong naay dili mo growth. Nganong naay wala gatubo. Are you excited for that? Amen. Being baby is not enough. No? But dili ta magpabiling bata igsoon. Salvation experience is presented many times in the Bible with the birth experience. Kung atong tan-awon ang kaluwasan kanunay gina-present sa Bible sa pulong sa Dios pinaagi sa birth experience. Just like what John said in John chapter 3 verse 3 sa ingon ni Apostle John. In reply, Jesus declared, I tell you the truth. No one can see the kingdom of God unless he is born again. Something to do with birth experience. Amen? And even 1 Peter chapter 1 verse 23, for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. Ikaw gako na tao, pag-usab, amen, sa mga butang nga dili mawala, dili sa mga butang nga mawala, pinaagi sa gahom sa pulong sa Dios. And even si James nag-attest, for He choose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. Salvation is always represented by the birth experience. Amen. Nga ang kaluwasan, nagsugod, nahumugna sa atong kinabuhi, sa diyang kita na tao. Pag-usab. That's why being born again is not a religion. That's why kung pangutanon what is your religion, ayaw pagtubag og born again. Munang naanad na sila nga born again. Pag pangutanon what is your religion, ina evangelical me. We are evangelical. Because born again is not a religion. It is an experience of life changes. Kausaban. Amen. Muna ang kaluwasan sa atong kinabuhi, nagsugod sa atong pagkatao when we are born again. Hallelujah. Birth, nganong birth experience man? Because birth determines nature. Tama? Our birth will determine our nature. No? Ang iro, na siya canine birth because we have na siya canine nature. Ang iring napod siya gitawag nga feline nature, feline birth kay na siya feline nature. Ang tao napod tay gitawag nga human birth. Munang natay human nature. Amen. That's why na nimo katapad, you are a human nature, kay human birth man ka. Nalang jud usahay animal nature. Amen. Diba? Kanang manghi sa puste. Diba? Mo man iro man ang trabaho mo ito nga bawal umihi dito, butangan og bawal umihi dito. Pero ang tao lagi kay di lagi magpakatao sahay, magkuan man gyud, magkiniro. Manghi puste. Tama dili. Oh. Yeah? We have this, what we call human birth. That's why we have this human nature. Therefore, para magkaroon taog spiritual nature, dapat magkaroon taog spiritual birth. That's why si Jesus ingon, you need to be born again. Amen. Kinahanglan ta magtawo pag-usab. Kaya nga naman, klaro kayo diya, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Walay kaluwasan sa tao, wala na tao pag-usab. And what is our birth
It's not human birth, it is a spiritual birth. That's why ikaw naa kay spiritual nature. Kay naman tayo spiritual birth, therefore, huna-huna kada adlaw nga di lang katao, di lang lawas nimo imong atimanon, di lang imo ang kaugalingong appearance ang dapat nimong paninduton, pagwapuhon, patsadahon. Di man nga naapog kay spiritual nature nga dapat nimong ugmaron. That's why the question is that, are we growing up or just growing old? Daghan kayo, gwapo tanawon sa gawas, hamis ang kutis, pero itom kayo kasing-kasing. Amen? Kung maglakaw, walay pakay. Makapanakla o makapanaghoy ang makakita. Woo! Amen? Pero sulod sa kasing-kasing, amen, di masabtan. Mo bitaw namugna ng mga pangistorya nga bahala nagmaot basta kay okay ang batasan. Amen. Ang uban po bahala nagpangit ang batasan basta kay gwapa. Amen? Kay mausab ramang ko daw ang tsura. Praise the Lord. Birth determines our nature. So naa kay spiritual birth, dapat timan inga naa kay spiritual nature ng atimanon. Na kay dapat patubuon sulod sa imong kinabuhi. Na kay dapat i-develop sa imong kinabuhi. Birth brings life. Ang pagkatao, naghatag og kinabuhi. Since we have that spiritual birth nga nadawat nato kang Ginoong Hesukristo, therefore we have that spiritual life. Amen. And that spiritual life, mao na siya ang muatubang ugma damlag sa atong Ginoo. Nga pag-atubang nimo sa Ginoo, your spiritual is alive. Kay kung patay ka, patubang sa Ginoo, amen, kabsan ka sa himaya sa Dios. Amen. Dapat buhi ta pag-atuban to kay Lord. That's why dapat ang makabaton og spiritual birth aron magsugod ang atong spiritual life. And birth means, above all, it means growth. Sa dihang gipakatao ka sa imong ginikanan, naga-expect siya nga naay mausab sa imuha. Paggawas nimo sa imong mama, ang iyang expectation, pila ka bulan, pila ka tuig karon, naana na siya mga gihandom nga mga development o kausaban sa imuha. Pero kung paggawas nimo sa imong ginikanan, niya pag sa katuig na mo, nang gyapon imong nawong, sa gyapon na. Oh, mayngon na mama, di man siguro ning bata. Tiyanak man siguro ni. Amen. Muna na. It seems we have that spiritual birth, therefore, birth means growth. God is expecting for you and me to grow. Si Lord nag-expect sa imo sa ako nga mutubo. Inay mo katapad, manubo ta. O manubo bitaw. Dili na manubo nga tribe ha. Mutubo ta. Amen. Hallelujah. That's why sa pinakaunang sulat ni Apostle John, sa John chapter 2 verse 12, I am writing to you, dear children. Ngun siya, I am writing to you, dear children, but note the meaning of children ana nga point. Ang meaning sa children ana nga pagkagamit ni John is from a Greek word tekneia. Tekneia means born once. Birth, pagkatao. So when John said, I'm writing to you, dear children, ang pagkagamit niya sa word na children niya is tekneia, means born once. It means a general term of endearment to describe all the people of God. So ang gigamit ni John nga dear children, gi-address na niya sa tanang anak sa Diyos. Amen. Regardless sa level of faith nga nata, o regardless sa level of maturity nga nata. Muna ang iyang pagkagamit niya sa word nga children. No? Iguyon siya diya, I am writing to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of His name. Thank be to God, na bisang paglain-lain tag level of maturity, natay one in common. And you know, what is that one in common nga nata? The forgiveness of life. Amen? Ang kapasayloan. No? And because your sins have been forgiven.
Unang ayaw pagsalig kung hamtong ka sa uban, unya ikaw dili ka hamtong parihara tagi pasaylo. Unang problema usay pag manghamtong na pud gani ang uban, matured ko kaysa sa iya, no? Bisag grabe na lang po dahil ta maka-judge sa uban. Grabe na po dahil ta maka-condemn sa uban. Grabe na po dahil ta maka-correction sa uban. Layo ra gid siya sa kwa. Amen? Mas dasig ko kaysa siya. No. Remember, magkaunsa-unsa man atong level sa atuang maturity diya sa pagpangalagad sa Ginoo timan we have one in common. Unsa man? Parehara ta tanang gipasaylo. Amen. No? Muna bisag unsa pa ka taas ng level sa ibong maturity sa pagpangalagad, kabalo gyapon ka mo lower down just to say sorry and to ask sorry. Because along the way, kitang tanan, parihara, kipasaylo. What's the reason why God forgive us? That's why ang Thanksgiving, kining anniversary nato is not just to thank God sa mga panalangin nga ito na dawat pa'y material, but also to thank God sa pag-celebrate nato sa mga panalangin nga nadawat nato spiritual. And the very blessing na dawat nato spiritually is ang kapasayloan sa Dios sa atong kinabuhi. Amen ba? And why did God forgive us? Unsay ingon diya? On the account of kinsa? On the account of His name. So wala ka gipasaylo tungod maayo kang tao, wala ka gipasaylo tungod kay mas the best ka sa uban, wala ka gipasaylo tungod kay bisan asa tungod sa imong gigikanan, no? Wala ka gipasaylo tungod sa status nga naa ka, gipasaylo ka, ikaw ug ako, gipasaylo ta for one reason, para mahimaya ang iyang pangalan. That's why ang act sa kapasayloan, the act of God's forgiveness, unsa man? It's mercy and grace. Nganong kaluoy ug gasya man ang act sa kapasayloan, sa kaluwasan. Ano man? Para mahimaya siya. Di ba? Is the reason nga nung magpasalamat ta, di man ta mga angayan. Tama? Di ta mga worthy. We are unworthy. But thank be to God kay grasya iyang gipakita. Thank be to God kay mercy ang iyang gipakita. O because sa iyang mercy, because sa iyang grasya, igsuon ikaw ako napasaylo ang atong mga sala. For what purpose? Para mo balik ang paghimaya sa Dios. Muna ang tanan nga gipasaylo sa Dios, ang tanan nga nakaangkon sa kaluwasan, igsuon, ayaw sigreklamo kung padaygon ka sa Ginoo. Ayaw pagreklamo kung pampon ka sa Dios. Ayaw pagreklamo kung patuo, kung paalagaron ka sa Dios. Because that is the only thing we could give to the Lord sa tanan niyang gibuhat sa atong kinabuhi. Ang imo ra yung pagpangalagad. Muna pag Domingo, ayaw gitawon pag tinapulan. Ay, gutang pagpaluya-luya. Domingo na po na yung kapoy ngayon. Ay, may pamatulog. Muna mong sabi si Lord, makuan si Lord ba? He is a jealous God, I know. Siguro. Kayo sahay, mas excited pagutag mga trabaho na to. Yes, Lunes. Energetic. Amen. Sayo mo mata, di malit sa opisina. Amen. Buntag pa kay, kadlawon pa, ang basakan, gisprihan na. Kayo naman. We have schedules Mung sabi si Lord, para kayo siguro, para kayo Lord, I know, pasig. Kasi pag Sunday, usay, watay mga energy. Kapoy. Labo, nagmuulan. Ay, di ulan, kapoy mo lang. Amen. Pag-alagad lang ang atong mahatag sa Dios. Sa kadako, sa butang nga iyang gibuhat sa atong kinabuhi. Muna igsuon, pinakahit ni Lord ang magsigmurmur. Kabantay mo, nga nung pinakahit ni Lord ang sigmurmur, saan ang murmur? Ang kanang murmur, bitaw na sige, reklamo. Munang hit kay ni Lord ang murmurer. Kaya nga naman, balik mo sa Genesis, kato mga Israelites, igo na lang mamunit og pagkaon, maglakaw sila na ay clouds gapandong, pagkagabi na ay pillar of light gahayag, ginaispatan sila sa Ginoo. Uya, sige po siya, may pa sa Egypt. Nabitong, igo na lang gayit kapakaon niyo. Pagkagyaw-yaw. Wala maglagot si Lord o mga murmurer. Kaya naman, wala ba yata laing buhaton, mag-alagad, praise the Lord, hallelujah, maura ginato buhaton, magsimba sa Ginoo, pasidunggan siya, maghimutagta. Kaya naman, gibuhat na ba yan niya tanan sa cross? Wala gud tay dapat buhaton?
Siya na ba nagtrabaho tanan? That's the only thing we could give. Hate kayo ni Lord ang murmurer. Amen? Ang iya ba yung term sa mga murmurer kay walay kalainan sa mga makasasala? Ayun na yung katapad ay si bagutbot. Amen? Hallelujah. On the account of His name. This is a purpose. 1 John 2:13, I am writing to you, fathers. Tanaw na to igsoon ang level sa mga maturity diya. Tulo ka klase sa tao ang gipadala niya. I am writing to you, fathers. Then, ingon siya, I am writing to you, young men. And then, ingon po siya diya, I am writing to you, dear children. Because you know the Father. Now, kung atong tanaw igsoon, na tulo ka klase sa level of maturity. Di ba? Kung sa itong una, fathers, young men, children. Pero balihon na to, sugod ta sa children. Children, young men, o father. No? Yan na, yung ana ang status sa maturity sa Kristohanon. So sa balay sa Ginoo igsoon, pareha ta anak sa Dios. Amen. We are all children of God, but remember, sa sulod sa balay sa Dios, naigi-adresan si Paul. Nagsulat ko sa inyo, mga bata. Sulat ko sa inyo, mga batanon. Nagsulat ko sa inyo, mga amahan. So sa balay sa Dios, naig level. Amen. So ato nang hilailahon karon para makita po nato asa nato dapit sa atong pagtubo. So the stepping stones to spiritual growth, number 1 is childhood stage. Childhood stage. Atong tanawon sa John chapter 2 verse 12, ang gigamit ni John dia is dear children. Nasayda nato nga kana is tikneia. Means to say, as an address sa tanan nga mga anak sa Dios. Pero sa John chapter 2 verse 14, ang gigamit niya sa word nga children is Paideia. No? Ay, paideia. Paideia. Paideia means those who are infants. Ang word niya nga children, nag-i-address specific na siya, those who are infants in the Lord. Who are those infants in the Lord? Those are spiritual immature. Those are ignorance. Inso say, di pa kabalo mo ampo, mo pa'y pagsugod sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Amen? Ignorante pa siya sa danangdagan sa mga buluhaton sa simbahan. That is baby Christian. That is infants. Amen. Wala siya kabalo sa mga step by steps. Nagatuon pa lang. Manang masabtan nato na siya kung malate pa siya. Kay infants pa man. Hallelujah. No? Muna ingon niya diya, I write to you, dear children, because you know the Father. You know the Father. Because the truth of the matter is that ang number 1 thing na ma-discover sa bata is the awareness. The awareness sa iyahang papa o sa iyahang ginikanan. Sa physical, di ba ang bata, ang una yun niyang malitok dahil nga mga words is, Mama, Papa. Pero pa-explain na siya, may tungod sa iyang mama papa, di pa na siya maka-explain. Kaya nga naman, wa pa man siya kaila sa iyang mama. Wa pa siya kaila sa iyang papa. Kinsa, unsa, o paano ang iyang mama magpapa, maglakaw, magstorya, magkinabuhi. But he is aware nga na siya ay mama magpapa. That is the only thing nga kayang mahatag sa bata. Ang pagsulti ra og mama, papa. Pero pa-explain ni mo kinsay mo mama, anong na mama, di na siya ka-explain. Amen. That is infants. Umaw na ang level sa mga Kristohanon nga nagasugod pa. Amen. Pa-explain ni mo sa Ginoo, di pa gid ba. Pero pangutan-on ni mo na Ginoo to, yes na Ginoo. Mo ni siya mga Kristohanon nga. Amen. Limitado. Limitado sa ilahang mga buluhaton diha sulod sa kingharian sa Dios. Ignorance pa. Yes, we understand these infants. Labi na kay mga bag-o pa. Pero kung dugay na ka sa pagpangalagad, pero anya ignorante lang gihapon ka. Di ba? What is a baby? Unsa man ang bata? Ang bata is always dependent. Tama dili? Ang bata is always dependent. Karon na siya maghangad. Mama, Papa, kaon, gutom. Ana man na, unya kung unsa ihatag mo ra po na iyang yung aon. That is an infant. That is a baby.
Limitado lang ang iyang makabuot. Limitado lang ang iyang malakaw. Limitado lang ang iyang mabuhat. Because that is a baby. It is so sad to see na daghang mga Kristohanon dugay na sa pagpangalagad pero limitado lang gyapon ang makabuot. Limitado lang gyapon ang malakaw. So the question is, are you growing up or just growing old? Amen. Ang bata ludanon. Dali namang luod ang bata. Hallelujah. Lain naman sa tinadawan sa ako. Di na ako mungundang na ko. Lain naman tinadawan, Lord. So that's a baby Christian. That's muna ang infant level. Childhood stage. Are we still in childhood stage? Muna ang mga Kristohanon nga pag magwali ka din si pastor niya, di ka angay mangitaglaing simbahan. O magwali ka niya ang kuan na ego, di kasabot, di kakaon. Di na mo simba. Mato naglaing kuan. No? Muna ang Kristohanon usahay nga kanabitang gagmayan butang big deal. Amen. Kaya nga naman, nag-agad raman perminti unsay ihatag. Nag-agad raman perminti unsay ipakaon. Amen. These are baby Christians. Infant. Ang ilang nanabalaan, kaila lang sila na Diyos. Pero pag nanay mga problema, pagsulay, mamiya, managan, nga naman, wa man sila kaila ug kabalo kung kinsa ug unsa ang Dios nga ilang gialagaran. That's why igsoon, di ta magpabiling infant. Amen. Nay mo katapad dili ka bata. Di na ka bata. Dugay na ka sa pagpangalagad. Dapat na nata sa gitawag nato number 2, adolescent stage. What is adolescent stage? No? Mo ni ang stage sa gitawag niya, I'm writing to you young men because you have overcome the evil one. Mga young men. Kini nga stage mo ni ang mga Kristohanon nga mananaog, mo ni ang mga Kristohanon nga dili basta-basta papildi, dili basta-basta maluya, bisag wa siya no, ang mo ni ang Kristohanon nga wala kadipinda sa nagtindog, kinsay nagtindog sa pulpito, wa siya nagdipinda ngano man, kabalo siya kung unsaon niya pagfeed sa iyang kaugalingon. Mo ni ang Kristohanon nga wala nagadipindi lang sa wali sa pastor. Mo ni ang Kristohanon nga pag uli sa balay na siya personal devotion. Pag uli sa balay na siya prayer life. Pag uli sa balay na siya kaugalingong meditation sa pulong sa Ginoo. Amen. Mo ni ang Kristohanon nga bisag kinsa pa nagtungtong, kinsa pa gigamit, wa siya naglantaw sa kinabuhi. Kaya nga naman kabalo siya unsaon niya pag-feed sa iyang kaugalingon. Kay dako naman siya. Amen. Pero kana ganing sige paglantaw og tao, bata na. Nabackside ka tungod sa tao, bata na. Pero kung wala kay care unsa na hitabo sa palibot, bisan pag nangadagma, nangaluya nang pero ikaw nagapadayon, then you are an adult Christian. You are an adolescent. Ano man? What is one of the secrets sa unsay naa sa adolescence? No? Unsay naa igsoon? Na siya strength. Diba? Na siya strength. No? Muna ingon niya diya. Muna ingon siya, I write to you young men because you are strong. Adolescent stage are level of maturity nga mga ligon. Kusgan. Na ay strength. You are strong. Hallelujah. Ug asa man ang strong sa mga adolescent strength? Strong. Why? Because the Word of God lives in you. Mo ni ang mga Kristohanon nga pundado sa pulong sa Dios. Mo ni ang mga Kristohanon nga build kaniya ang pulong sa Dios. Hallelujah. That's why pag ang pulong sa Ginoo kanunay nagapamuhat sa imong kinabuhi igsoon, I believe the more ka nababad sa pulong sa Ginoo, the more ka maligon ug the more ka makusgan and the more nimo ma-overcome ang tanan nga atake sa kaway sa kinabuhi. That's why ingon siya and you have overcome the evil one. That's why si David, nangutana siya, Psalms 19 verse 9, how can a young man keep his way pure? Paano man, Lord? Unya gitubag dayon niya sa next passage, ningon siya, by living according to your word. Pinaagi siyang pulong.
Then ingunan si David sa Psalms 119 verse 11, therefore Lord, nasa conclusion yun siya, therefore Lord, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Amen. Gusto ka mo reach out sa imong level of maturity nga mahimo kang adolescence sa imong pagpangalagad sa Ginoo, ligon, dili basta-basta ba to, let then ipundar ang imong kinabuhi sa pulong sa Dios. Because that is the only thing nga makalig-on sa atwa igsoon. Feed yourself sa pulong sa Dios. That's why we must have a grip of God's word. Paano man nato i-grip ang pulong sa Ginoo? Maminaw ta, mubasa ta, mag-study ta, mag-memorize ta, and mag-meditate ta. Hallelujah. You know what's good thing about adolescent stage? Adolescent stage has a strength, has a secret, but it also has a success. Unsa ni adolescent stage? Adolescent stage, yung siya diha, you have overcome the evil one. Kadi yung mga Kristohanon, mo niyang dili basta-basta magpapildi sa kaaway. Mo niyang basta-basta dili magpadala sa tentasyon. Kaya naman, kargado siya sa pulong sa Ginoo. Remember, we have enemy. And that enemy we have is called evil. Mo na nga itong kaaway, ang iyang pangalan, evil. No? Ang meaning sa word nga evil, duha ka buok igsoon. Number 1, kakos. A man who is just willing to be kind of evil and perish in his own corruption. Karang klaso sa tao nga dautan nga sa iya lang kaugalingon ang igo ng magdautan siya pero iya lang kaugalingon ang nagasaper. Iya lang kaugalingon. Pero ang other definition sa word nga evil is puneros. Ug mao ni ang evil nga gimanifest sa atong kaaway nga si Satanas. Puneros. Mao ni ang evil nga who has not satisfied to sin alone. Mo niyang klase sa dautan nga dili siya satisfied nga siya lang ang makasala, ang iyang buhaton is na mangangin siya. Mo na ang klase nga evil. That's why ang word niya puneros. Ug diha gikuha ang word nga pornography. Amen. From the Greek word puneros. And that's the word pornography. Sama na siya. Mo na ang klase sa dautan nga di siya ganahan siya ray makasala, mangangin siya. Mo bitaw ang yawa, mangangin. Di man siya gusto nga siya ray hukman. Mo na ikaw ako pag di ka magbantay igsoon, angilon gyud kaniya. Puneros, diha gikan ang word nga pornography. Amen. Bantay-bantay ta ka ng pornography kay mao bay nang grabe ka kusog karon. Nga temptation sa kaaway sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Amen. So, yun siya, I write to you, young men, because you are strong, and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. Pero, ang mga adolescent stage, kaya niyang i-overcome, ano man, pulong sa Diyos, pundado sa pulong sa Ginoo. Amen. Muna ang pulong sa Ginoo, i-meditate, trabaho, memorize sa taghaig time. Kaya nga naman, only the word of God ang gigamit ni Jesus para ma-overcome niya ang temptation dito sa desert. When he was tempted by Satan 3 times, yung sa itubag niya, it is written. Unang pag di ka kargado sa pulong sa Ginoo, pabilin kang bata sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Mga anak sa Dios napatadiha. Kaway-kaway naman di ta mabalaka igsuon kung malangay ta kay diri man ta maniud to. Amen. I want to finish this teaching. The stepping stones to spiritual growth are childhood stage, adolescent, and the last stage is adult stage. What is an adult stage? Muna siya, I am writing to you, fathers. From baby to young men to fathers. Mga mahan, because you know Him who is from the beginning. Unsay bot pasabot ala, you know Him who is from the beginning. I write to you, fathers, because you know Him who is from the beginning. Means to say, kining mga fathers nga gi-address ni John, iyang giingnan nga, because you know Him. Mean to say, these are a level of maturity, kini ang mga Kristohanon nga nakaila, nakasabot, o nagadig deeper sa Dios nga iyang gialagaran. Wala lang siya awareness nga na Dios, but iya is deep relationship, na siya knowledge, na siya wisdom, di lamang doctrine ang nasa iya, but naa siya kasinatian sa Dios nga iyang gialagaran. Amen. That is fathers.
And these fathers, no, walang giingon niya diya, kanang word nga, who is, no? Klaro kayo, it emphasized that you have known the Lord for a long time. Mao niya mga Kristohanon nga nakaila na gyud sa Dios sa dugay ng mga panahon sa ilang kinabuhi. Og dili na sila nagaagad, nagapangayo. Unsay kinaiya sa amahan? Ang amahan zaman. Dili na siya ga paserbisyo, kundi ang amahan mao na siya ang naga-serbisyo. Ang amahan wala nagahuna sa iyang kaugalingon. Ang adolescents nagapalig-on sa iyang kaugalingon, nagaatubang sa mga pagsulay sa iyang kaugalingon, nagadaog sa iyang mga kaugalingon. Pero pag fathers nagani ka, di lang ka naghuna-huna sa imong kaugalingon, naghuna-una pug ka sa uban. Di ba ang amahan? Nagahuna-una perminti sa iyang anak. Nagahuna-una perminti sa iyang mga kauban sulod sa balay. Ang Kristohanon nga nagahuna-huna sa uban. Ang Kristohanon nga naga-take of responsibility sa uban. Ang Kristohanon nga di lang kaugalingon ang gilantaw kundi nagalantaw pud sa uban is reaching that level of maturity as a father. That's why si Lord digon, go preach the gospel and make disciples, because disciples is the level of fathers. Kaya naman ang disciples naga-take care. Ang disciples naga-atiman. Ang disciples nagatudlo. Ang disciples nilang kaugalingon ang gitanaw, kundi ang gitanaw ang kahimtang sa uban. And that is father stage, adulthood stage. Mauna. Ug unsay goal ni Lord? Go and make members? No, ingon siya, go and make disciples. Therefore, ikaw ug ako nagkadugay ta sa pagpangalagad sa Ginoo. We are transformed from infant to adolescence until moabot ta sa punto nga kita na ang mo serbisyo, dili kay kita lang gyapoy giserbisyohan. Kita na mo kabot sa ginahanglan, dili kay kita perminti ginakabot. Kita na mo pikpik sa mga abaga, sa mga nagkaluya, dili kay kita may perminti ginapikpik. Amen. Kita na ang musabot sa kinaiya sa mga tao sa palibot, dili kay kita may ginasabot sa palibot. Because an adulthood, a father stage is what? He is always concerned sa kahimtang sa uban kaysa sa iyang kaugalingon. That is a father stage. Muna isundugay na ka sa pagpangalagad, unya gamayng istorya, mangluod dahin ka, something wrong sa imong maturity. Dugay na ka sa pagpangalagad, unya gamay lang nga istorya, mubiya na ka sa pagpangalagad sa Dios, something wrong sa imong maturity. Amen ba? Hallelujah. Praise the Lord. So know your level. Asa nakakaroon? Praise God. Napatada igsoon? Since we have the stepping stones to spiritual growth, we have also the stumbling blocks for spiritual growth. Paspasan na to ni. Naay rason nga nung di mo tubo. Naamang rason nga nung di manubo. Naay stage gihatag si John, pero iya pong gihatag ang reason nga nung di ta manubo. Mao ni ang rason igsoon. Because we have enemies. Natay gitawag nga eternal enemy, they call the flesh. Ang atong unod, tungod sa atong unod, mga di ta manubo, napo tay gitawag external enemy called the world. Ug napo tay gitawag an infernal enemy which is the devil. Ug ang focus ni John Dria sa iyang sulat sa chapter 2 is ang gitawag nato external enemy called the world. You know the reason nganong ang tao dili magagrow, naay nagaprevent sa ato paggrow. What is the most reason? Sa chapter 2 and chapter 3 sa John nga gisulat niya, it talks about desires and deception. Desire and deception is the reason nga nung nagaprevent sa Kristohanon nga motubo. Ang atong desire mo nang hinungdan nga usahay di ta motubo. Ang mga deception sa kalibutan mo hinungdan nga nung di ta motubo. Igsoon. Mo na magbantay ta sa atong mga desire, magbantay ta sa mga deception sa kalibutan, kay these are the reason nga nagaprevent sa atua nga hangtod karon infant gihapon ta. Hantod karon di ta ka-reach sa level of adolescence o ga-struggle ta sa level of fatherhood. Because trap ta ani nga mga butang. Munang focus si John sa kalaban nato. Unsay kalaban? The world. That's why sabto nato ang definition. The definition of the world, the desires of the world, and the destiny of the world.
Kay mauni ang butang nga naga-prevent sa Kristohanon nganong di ta maka buylo sa atong pagtubo. So what is the definition of this word? The word means cosmos, from Greek word, no? Sa John 1 John 2 verse 15, do not love the cosmos or anything in the cosmos. If anyone loves the cosmos, the love of the Father is not in them. For everything in the cosmos, unang word, no? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the cosmos. The cosmos and its desire pass away, but whoever does the will of God lives forever. So what is the meaning of cosmos? Sa una, sa wala pa na fall ang tao, duha lang ang meaning sa cosmos. It's about planet and people. No? Sa Acts 17 verse 24, the God who made the world, that is cosmos, and everything in it is the Lord of heaven and earth, and does not live in temples built by human hands. So unsa ang meaning sa word nga gipasabot ni John sa iyang sulat nga do not love the world? It's not the meaning nga planet. Kay gitudloan ba yata nga love the planet? Ampingan nato atong mga ang planeta nga atong gipuy-an. So it's not the planet. That's not the planet ang meaning. Another meaning sa cosmos is people. Sa John chapter 3 verse 16, yung siya, for God so loved the world. Ang word diyang gigamit is cosmos, means people, tao. Amen. Pero katong gisulat ni John, do not love the world. So dili to ibig sabihin tao. So what is the meaning of that word? Kasi gituduan ba ta, love your enemy, love one another. Nga dito, do not love the world. So ang meaning sa word nga gigamit ni John, aning do not love the cosmos or anything in the cosmos. If anyone loves the cosmos, the love of the Father is not in him. Ang meaning ana nga cosmos igsoon is perverted system. The evil perverted system, ang sistema sa kalibutan nga dautan. Mo'y dili gusto nga ipahigugma ni John sa mga tao. The evil system. Mo siya, do not love the world or anything in the world. It talks about the evil system of this world. Mga satanic system. Ining kalibutana. Nga by real atong makita karon nagafunctions sa kalibutan. Nga dili gusto sa Dios nga imo ako ang higugmaon. Ang sistema sa kalibutan. Muna ang word nga gipasabot diyan ni John sa 1 John 2 verse 15. Mo siya, dear children are from God, you dear children are from God and have overcome them because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Kinsa man ang in the world ya? Ang sistema sa kalibutan. Ingon siya, mga anak ta sa Ginoo. Munang di ta kinahanglan magpauyon o mahigugma sa kalibutan kay anak ta sa Dios. Igsuon, ug mas dako ang naa sa atoa kaysa kaniya nga naa sa kalibutan. Kinsa man na? Ang yawa, ang kaaway, igsuon. So we know that we are children of God and that the whole world is under control of the evil one. Ang kalibutan, the world is not a people, it's not the planet, but ang sistema nga naa sa kalibutan, ang naghari, ang nagdominar, igsuon, mao ang kaaway, mao ang yawa, the evil one. Kinsa na nga evil one? Kadtong evil nga mangangin. Amen? Ditong evil nga iyang kaugalingon ang dautan, evil nga mangangin, dautan pa, mangangin pa gyud, mao na ang yawa. No? So the definition of the word diha igsoon is ang sistema sa kalibutan. Ang mga pamaagi, mga buluhaton sa kalibutan. Now the desires of the world. Makita nato diha gi-discuss ni John ang desires of the world. Una is the lust of the flesh. These are the reason nganong maglisod og grow ang tao. Kay ngano man? Tungod aning desire sa kalibutan. Unsa man? Ang lust of the flesh. Lust of the flesh. Muna sa Galatians chapter 5 verse 19, giklaro diha ni John. Iyang giklaro pagsulti. What are the lusts of the flesh? The lust of the flesh, when you follow the desires of your sinful nature, then unsa na siya? Sinful nature. It's not a spiritual nature, it's a sinful nature. If you follow the desire of your flesh, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasure, idolatry, sorcery, hatred, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness,
Wild parties and other sins like this, let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. So it's the desire of the world that prevent people to grow. It's your desire. Kung daghang kay Kristohanon, dili mag-reach out sa ilahang, di mag-grow sa level of maturity, kay nahigugma pa man sa kalibutan. Sistema sa kalibutan, ginatagad pa, uy, jamming ta diri, apil ta. That's why there is no such what we call worldly Christians. Klaro kayo, black and white kayo kang dyan. Walay worldly Christians. Walay gitawag na tong heavenly devil. Abay, heavenly devil? Wala. O Christian hacker. Wala na siya. What is the world? The world. What is in the kingdom? The kingdom. O klaro kayo ang lust of the flesh. Kung sa'yo nasa lust of the flesh, immorality, idolatry, interpersonal relationship. Muna ang bahin niya, interpersonal relationship and indulgence. Sa immorality, makita na sexual immorality, impurity, and lustful pleasures. O bitaw ng pornography, it's a system and website built by the enemy para i-down ang mga Kristohanon. Impurity, lustful pleasures. Sa idolatry, sorcery, witchcraft, mga barang-barang, mga kuan. Oh. Idolatry. Interpersonal relationship, lust of the flesh. Oh, appeal diha unsa man. Hatred, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, and envy. Amen. What's going on? Diba? Nga nung di ka mag-grow, hangtod karon di makaka-give up anang imong pagkasaputon. Di ka mag-grow kay naapagyapon ang pagkasaputon. Di ka mag-grow kay naapa ang pagkaludanon. Di ka mag-grow kay naapa ang imuhang pagka-selfish. Makita lang gani kang uban nga kanang na-appreciate ikaw ang luod kang wagi ko na-appreciate ni pastor. Selfish. How could you grow kung naapa ang selfishness sa imong kinabuhi? That's the reason na maglisod tag-grow ang atong level of maturity. Dili kag buyno nga naman lust of the flesh are working. Amen. Outbursts of anger, dali kay ka masuko. Pagkabahin-bahin, dissension, panaglalis. Amen. Thank God. Kay kaning simbahan sa Missionaries to Asia, wala na gyud managlalis. Amen. Naidili pag sinabtanay pero di gyud mag-away. When I came here, pagsugod na ako diri grabing panaglalis perminti ako ma-encounter. Gaaway dito, gaaway diri. And thank be to God nga nagkadugay ang mga awayon karon di na mga awayon. Nagkadugay ang mga maldita di na maldita. Amen. Hallelujah. Napata diha. Amen. I hope we are growing up, not just growing old. Amen. Indulgence, drunkenness, wild parties, and other sins like this. Oh, pastor, pagkapalahubog, apila ginang palahubog. Oh. Di gina pwede. Apil gina siya diya. Lust of the flesh na siya. Pangibog sa unhod. That's why Galatians 5:21, let me tell you again, ingon si Lord. As I have before that anyone, sabay daw ta ni be, sabay ta. Anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Di kasulod kung napa ng lust of the flesh nagapabilin. Mo bitaw nga kanao? Ang atong kalibutan karon, grabe na gina-advertise pa gyud nila, no? Muna usa sa mga sikat sa billboard ko, life is short, have an affair. Tanaw kag TV, puro mga kabit-kabit. No other woman. Diba? Lust of the flesh. Nya mo po may ginapatanaw sa imong mga anak, no? Tanaw kardo nga naman, patay kani, ganahan ko ani patay. Lust of the flesh, anger man na. Amen. Kasuko, patay dito, patay diri.
Amen? It's the lust of the flesh. Pagtagbaw sa atong unod. Eat all you can. Wings, 199. Amen? Hallelujah. Pero huy, wako nag-ingon nga daotan ng eat all you can, ha? Simuyo mo na po mo dito nga, uy, ito manulod niya, kay eat all you can, nagiwali na ba ni pastor? Lust of the flesh daw na. Dili, uy. Walay daotan sa pagkaon, igsoon. But, you know, gluttony. Gluttony is eating too much beyond sa kayang dalon sa imong lawas. That is gluttony. And that is lust of the flesh. Karang kaon na kaon. Lisod na kagtikang kaon lang gyap kagumba. Gluttony na. Wala ta magyaw-yaw kung mga sakit ta. Lust of the flesh man atong gipaminawan. Amen. The lust of the eyes. Mo ni lust of the eyes sa mata. Amen. Salamat si Job. Gwapo kayo ang declaration ni Job sa iyang kaugalingon. Yun siya sa Job 31. I made a covenant with my eyes. Yun si Job. Naghimo kong covenant sa akong mata. Grabe no, pwede na no, makihimo kag covenant sa imong mata. I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a girl. Nga kumutanaw si Job og babae, di siya makapanakla, di siya makapanaghoy. Nga pagtanaw ni Job sa babae, wholesome. Amen? Ang noon mampod. Kaya ang mga babae mampod sa una manggod, ang mga babae sa una putos mangyud kayo. Paano man ka maglast? Kapag tanaw ni mo, halos makitaan, ay makitaan, matara. Mo gani pud no. Mo pud ang problema no. Kay karon, maglibog na ka asay kalainan sa simbahan o sa mall. Kaya mga sinuotan sa mall, makita mo po mo sinuotan simbahan. Amen. Nya magyaw-yaw ra ba tag sitsitan daw. Piu. Basta. Magyaw-yaw ka nya imong isuot. Bububog kayo. Okay nagsihub ko. Nga I have made a covenant with my eyes. Amen. Pero dili man. Lust of the eyes. And you know what? Ang pinakagrabe nga lust of the eyes na to karon social media. O gina ang pinakagrabe nga deception sa lust of the eyes na to social media. Di ba? Magwali si pastor, ano gaya pastor mo oy, tugo na kay ko. Pero inayon na mag-Facebook ka, after na kag 2 ka oras, wa pa kagibatig katugon. Tama dili. It's a deception from the lust of the eyes. Kaya nga naman sa Facebook, daghang kayo makita ato mata. TikTok, daghang kayo. And daghan kayo mo nang ang Christian, ang level sa maturity nato nagakahinay nga naman. Ang atong mga mata asaman. Pag magtanaw tag TV, pakpak, uy, wali. Ayaw na, wali man na, dito ta sa kuwan, gira. Tama, dili. Unay mo na ako, pag wali, dugay ang 1 ka oras. Pero pag sini, magyaw-yaw pa ta. Muro to ako 100, kadali ra po dahuman. Amen, mga anak sa Diyos, dapat adya. These are the reason nga ang level of maturity is hinay. Because we are prone to lust of the eyes. And the pinakagrabe nga lust of the eyes, igsoon, no? Ingon pa dia, they commit adultery with their eyes and their lust is never satisfied. Ingon sa 2 Peter chapter 2 verse 14. There are around 42 million. According sa North American isang Sorbia, there are 42 million pornographic website na karon. Imagine 42 million pornographic website. And I believe one ang Pilipinas, ana. Siguro na website ang Pilipinas sa pornography. 11 is the average age. 11 daw is the average age that a child is first exposed to pornography. Pag ang bata edad nag 11, siguro gani ang ubang karon di pa katungtong og 11 wa na daghan na kay nakitaan. Diba? And 94% of children will see pornography by the age of 14. It's 94%. Grabe, no? Hapit siya mo, accurate kayo nga porsyento, 94%. Pag tungtong sa bata og 14, kita na gina siya pa pornography. Mga malauay. What is pornography? Malauay nga mga talan-awon.
Kaysa ato palang balay, balang nagtanaw na mag-TV diya, nagkising na diya sa salida, imong anak, imong anak, wa gyud mo tabuni ang mata. Oh? Diba? Imo na pong gipatan-aw. Anak, tabunak, lagi pa. Nak, tabunak! Ano yung anak, papa, paglindot, ikaw ra. Amen? Hallelujah. And of young Christian adults, it's so sad, kadi lang sa kalawas, even sa susod sa Christian life, sa Christianity, of young Christian adults, 18 to 24 years old, 76% actively search for pornography. Kaniga, search na yun. Wala ko ingon mga ginikanan, bantay yung mga anak, bantay yung mga young people. Kapag ang cellphone nakatindog, okay ra na, nag-research yun na. Nag-research ko. Pero nag-ana gani ang cellphone, nagbabag, ayaw kumpiyansa. Wala nag-research. No? Balo na mo sa igbuhat ana. Mga ginikanan, ayaw expose, anatay ka na gitawag nga disiplina sa paggamit og cellphone sa itong mga anak. Kasi 76% actively searching for pornography. Motang, wala tayo struggle sa born again Christian, natay struggle sa porn again. Born again Christian. Mga born again Christian. And also, kung di yun mo kaya kontrolon, gwapo ni siya nga ko nga saying sa imong screen. Sa imong laptop, sa imong cellphone, butang iana. As for me and my mouse, we will serve the Lord. Para di ka matintal. Kung magkatol-katol na imong kamot sa mouse, kisig pangita o ka ng mga talanawon nga kuan, butang imong screen o imong cellphone, butang iana. As for me and my mouse, we will serve the Lord. Para po magilti-gilti ta padagsa sa ato mga gipang tanaw. Last of the flesh. Amen. And lastly, the pride of life. The pride of life. Amen. Hallelujah. Ang mga garbo sa kinabuhi, igsoon, mo na hinungdan nga di ta motubo kay di man ta pa correct, di man ta pa badlong, di man ta pa saway, no? Kay natay mga garbo nga ginatubang sa tong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Napata diha? Okay pa ba mga padayon ko, igsoon? That's why the lust of the flesh is the desire of indulge. The lust of the eyes is the desire to possess. And the pride of life is the desire to impress. No? Mao ni ang mga functions ani nga mga lust nga nagapamuhat. No? The desire to impress pasigarbo balag way kwarta palit jud og kwan. Gipalitan ni kay sila na malit ana 34 inches sige 45 inches ta. Pride of life pasigarbo. Hallelujah. So, the lust of the flesh is our sensuality. The lust of the eyes is our covetousness. And the pride of life is our pride. Amen. And these are the desires of the world. These are the desires of the world. So on, 1 John 2 verse 15. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. So do not love the world. Do not love means a present imperative. It is a present imperative means keep on refusing to do this. Pag mayon guys, Lord, do not love the world, abot pasabot. Refuse sa mga butang nga ginaatag sa kalibutan. Amen. Simple lang. Para dili nimo pakita nga nahigugma ka sa kalibutan, i-refuse ang mga butang nga iya sa kalibutan. Kung tunulan ka, di lang ko. Amen. Hallelujah. Kung awayon ka, di lang ko. Amen. Praise God. Kung tintalon ka, di lang ko. Pastor, ang ako uyab, kay mamalihog man gyud pastor, mahangyo man gyud kiss. Ina nga, don't. Na pastor, ang kamot lihukan kayo. Ina nga, stop. Pastor, kay magdungan man, sige, don't stop. Amen, joke lang na ha. Refuse! Amen, say no! Kamalibutan na siya. Pagtanaw ni mo sa imong cellphone, nagububo. Scroll da yun. Taysa. Amen, scroll da yun. Paano mo, pangit. Slaway, refuse.
When the Lord said, do not love, it means keep on refusing. Refusing. Mura bitaw ka nang manguyabay nga wa jud kaganahi. Nga si duol sa imo ha? Inga na ba? Hawa na gud bi kalagot imong nawungoy. Inga na dapat ta sa kalibutan. Nga sige gi-offer sa kaway. Para di ta ma-in love sa kalibutan, ma-in love ta permanente kay Lord araw-araw. Simple lang, para di na to malab ang word, be in love with Jesus every day. Para di ka malab, di mo mo love ang word. Kano man, kay maparihaw niya ta kang Dimas. Kinsa man si Dimas, sa sobra niya ka in love sa kalibutan, ang siyang gibuhat, he has deserted. Gibiyaan niya ang Diyos. Kaya kung ma-in love ka sa kalibutan, maabot yun ang panahon, biyaan niya mo ang Ginoo. Amen. That's why bawal magmahal ng dalawa. Amen. Hallelujah! And lastly, the destiny of the world. What is the destiny of the world? Igsoon, di nato higugmao ng kalibutan kay ingon sa pulong sa Dios. Sa John chapter 2 verse 17, the world and its desire, unsa man? Pass away. Don't love the world because the world and its desire will pass away. But whoever does the will of God lives forever. Gusto ka mo grow? Stop loving the world. Why? Unsay destiny sa kalibutan? Mawala. The world is a dying system. Ang kalibutan nato karon nagkadugay nagkagabok. Ang kalibutan nato karon nagkadugay nagkaguba. Ang kalibutan nato karon puno sa plague sa sala. And it's decaying. And this world will never satisfy us. No matter how you love this world will never satisfy you. This world will never satisfy you. Your bisyo will never satisfy you. Your character will never satisfy you. Your relationship will never satisfy you. Your addiction will never satisfy you. This world will never satisfy us. Why? This world will pass away. Ang mga butang nga imong gikabisihan kada adlaw nga hinungdan di nakakaampo, di nakakabasa sa pulong sa Ginoo, di nakakasimba og tarong, di nakakatagad sa imong isig katao, wa na kay panahon sa imong pamilya, ang kalibutan nga imong gikabisihan kada adlaw igsoon. This world will pass away. But blessed is the man who do the will of God, for he will live forever. God wants us to grow. So the question is that, are you growing up or just growing old? If you can answer yes, then praise the Lord. Pero, kung tanaw nimo, Lord, I am not growing. Nagtigulang na ko taon, Lord, sa pagpangalagad. Tigulang na ko nga musician. Tigulang na ko nga young people, Lord. Dugay na ko nga men's, dugay na ko na women's. Sa church. Lord, I'm not growing up, then this is the time that the Lord is reminding us na dapat taghaan atong pagtagad ang atong spiritual nature. Let us grow up. Let us grow in the Lord. Amen. Let us all stand, mga anak sa Diyos. You're not no more infant. If you are now adolescents, build yourself in the Word. Gusto ka maligon, anak? I-build mo kaugalingon sa pulong. As you build yourself in the Word, as you reach that adolescent stage, don't just be contented. Reach the level of being a father stage. That you are always concerned. Di lang sa imong kaugalingon, concerned po ka sa uban, concerned ka sa ministry, concerned ka sa buluhaton, concerned ka sa imong pamilya, concern ka sa mga tao nga wala pa diha sa Ginoo. That is being father. And let not the stumbling block of this world prevent us from growing. Do not love the world, for the things in this world will hinder us to grow. May this question search our heart to be honest. Diha tubangan sa Ginoo.
But truly, Lord, I'm still on the process. I need to change. I need to grow. I need to mature. Forgive us, O God, for being infants, for being immature, for being ignorant, Lord God. And Lord, feed us with your word. Feed us with your word every day, that your word will sustain us, will nourish us, O God, to be strong. And whatever may the enemy may give to us, O God, we can overcome the evil one. We can overcome the evil one. Hallelujah. Oh Jesus. Forgive us, Lord, for sometimes we listen to our lust, the desire of our life, the desire of our flesh, the lust of our flesh, the lust of our eyes, and sometimes the pride of life, Lord. Sometimes, Lord, kini may among ginatagag pagtagad. Lord, forgive us. Help us to overcome this desire. Let not our desire and the deception of this world, O God, push us away to grow in your presence. But let your presence, O God, be with us, Lord, always. Ask God for spiritual growth sa imong pagpangalagad. Ask God for spiritual growth sa imong family. Ask God for spiritual growth sa imong trabaho. Ask God sa imong spiritual growth sa imong pag-eskwela. If you are children, ask God sa imong spiritual growth bilang anak. If you are a husband and a wife, then ask God for spiritual growth sa imong pagiging bana o pagiging asawa. In all aspects sa imong kinabuhi, ask God for spiritual growth. Lord, allow us to grow. Not just growing old, but growing up with you. Lord, we want to grow up with you, not just growing old, God. As the world give us the song, Grow Old with You, sa mga anak sa Diyos, we have that song, Grow Up with God. Hallelujah, Lord Jesus. Isa lang ang sekreto, be in love with Jesus. Be in love with Jesus. As we sing that song, Lover of my soul, we have a lover of our soul, and His name is Jesus. He wants you to be in love with Him every day. Gusto niya ma-in-love ka sa iya kadadlaw para mawala sa imo ang paghigugma sa kalibutan, para mawala sa imo ang paghigugma sa mga butang sa kalibutan. Simple lang gusto ni Lord, be in love. We have a lover of our soul. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Lord God. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock. Now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, and I will worship you until the very end. Once again, Jesus, Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know, 'cause I love Sing it you. unto the Lord. Lord, we love you, 'Cause God. I need Be in love with the Lord. you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend,
Make it a prayer. My Savior, my closest friend, and I will worship you until the very end. The Lord has sensed in my spirit right now. Someone of you here needs prayer. And I challenge you to come and we will pray for you. Nakay gusto pampuan karon, I challenge you to come to the altar and I will pray for you right now. Nakita ni Lord imong kasing-kasing karon. Nakita ni Lord imong struggle karon. And God is opening His altar for you right now to come and I will pray for you. Ay nanginalag kaayuhan, dool, kaya ang Diyos magapamuhat sa imong kinabuhi. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. God sees your heart. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Hallelujah, Lord God. I love you. I need you. Though my word may fall, I never let you go. Until the very end. Yes, we will worship you, Lord God, until the very end sa among kinabuhi, Lord. Lord, we want to be in love with you always, oh God. Tanggala, Ginoo, ang among mga kahangawa sa mga butang sa kalibutan. Tanggala ang among mga kahangawa sa mga kalibutanon, Ginoo, nga butang nga nagahasol, nagadeceive, Lord, sa mga desire sa among kasing-kasing. And it's the